Draymond Green may request sa NBA tungkol sa standard health ng mga player. Mike Dunleavy may natitira pang last move para baguhin ang off-season ng Golden State. At Jimmy Butler spotted ng nag-iensayo. May interesting na request si Draymond Green sa NBA at hindi ito tungkol sa bagong rule sa basketball. Gusto niyang magkaroon ng standard health and recovery equipment sa lahat ng NBA arenas at team hotels. Ayon kay Draymond, dapat mandatory sa bawat NBA locker room ang hot tub at cold tub. At kung wala man, dapat may alternative recovery equipment tulad ng sauna. At may point talaga ang argument niya. Isipin mo ang isang NBA player. Halos araw-araw silang nagta-travel, naglalaro, nagpa-practice at nagre-recover. Tapos kapag road game, nagbabago ang hotel, pagkain, kama, weather, at buong routine. Para kay Draymond, malaking bagay ang pagkakaroon ng consistent recovery routine. Sabi niya, regular siyang gumagamit ng hot tub para makatulong sa katawan niya bago at pagkatapos ng activities. At kapag wala iyon, malaking adjustment para sa isang veteran player. Pero hindi lang hot tub ang concern niya. Binanggit din niya ang mga upuan sa ilang NBA arenas. May mga chairs daw na masyadong mababa o hindi ideal ang height na maaaring makaapekto sa hips at overall comfort ng players. At ang punto niya, kung seryoso ang NBA sa player health at gusto nilang mas maraming stars ang nasa court, bakit hindi gawing standard ang mga basic recovery facilities? Napaka-logical ng argument na yon. Dahil madalas ang discussion sa NBA ay tungkol sa load management, schedule, player participation, at kung paano mapapanatili ang star sa court. Pero ayon kay Draymond, dapat kasama rin sa conversation ang mga simpleng bagay na maaaring makatulong sa recovery. At may personal experience din siya rito. Si Draymond ay nagkaroon na ng iba't ibang injury problems sa kanyang career, mula sa ankle at knee issues hanggang sa calf, foot at back problems. Isa sa pinakamalaking health setbacks niya ay noong 2021-22 season, nang ang una niyang calf issue ay nauwi sa diagnosis ng lower back disc injury at naging dahilan para mamiss niya ang 31 straight games. Kaya bilang isang veteran na papasok na sa kanyang 15th NBA season, naiintindihan kung bakit big deal para sa kanya ang recovery. At sa edad na 36, mas mahalaga na rin ang recovery kaysa nung bata pa siya. Hindi na lang ito tungkol sa pagiging ready para sa isang laro. Career longevity na ang pinag-uusapan. Para naman sa Warriors, sobrang importante nito. Dahil hindi na bata sina Draymond at Steph Curry. Kung gusto ng Golden State na manatiling competitive habang umaasa kay Curry, kailangan nilang panatilihing healthy ang mga veteran players nila. At si Draymond mismo ay isa sa pinakamahalagang defensive at playmaking pieces ng team. Ang pinaka-interesting dito ay hindi naman humihingi si Draymond ng special treatment para sa Warriors. Gusto niyang pare-pareho ang standard para sa lahat ng NBA teams. At ngayon, matapos ma-miss ng Warriors sina Klay Thompson at DeMar DeRozan, kailangan na nilang mag-pivot. At ang magandang balita, may 2 standard roster spots pa silang kailangang punan at isang two-way spot. Hindi na siguro natin aasahan ng isang malaking pangalan. Ang mas realistic ngayon ay maghanap ng young upside at veteran depth na maaaring makatulong sa rotation. Isa sa pinaka-logical na move ay si Brandon Williams. Kailangan ng Warriors ng additional ball handler at backup point guard at may reports na interesado sila sa kanya. Ang concern lang ay ang 3-point shooting niya. Kapag pinagsama mo siya kay Draymond Green sa isang lineup, pwedeng maging problema ang spacing dahil hindi siya consistent threat mula sa labas. Pero para sa isang team na kulang sa scoring at creation, may potential si Williams. At 26 years old, nasa magandang edad pa siya para magkaroon ng breakout season. Hindi mo naman kailangan gawing star agad ang 14th roster spot. Ang kailangan mo ay isang player na may upside at pwedeng maging surprise contributor. Mas complicated ang two-way situation ng Warriors. Mayroon silang LJ Cryer at Malevi Leons, pero 3 lang ang pwedeng two-way players. Kaya kung gusto nilang idagdag sina Graham Ike at Laje Jones, kailangan nilang gumawa ng desisyon. Ang proposed move dito ay i-release si Leons at gamitin ang two-way spots kina Ike at Jones. Para sa huling standard roster spot, maraming options. Pwede magkaroon ng pagkakataon si Dalen Terry. Pwede rin maging interesting si Kelly Olynyk. Pero kung purely roster spot ang pag-uusapan, Georges Niang ang mas logical option. Bakit? Dahil kailangan ng Warriors ng additional shooting at frontcourt depth. Si Niang ay isang stretch 4 na kaya ring maglaro sa wing kapag kinakailangan. At mas flexible siya sa lineup kaysa sa isa pang traditional center. Kung kukunin nila si Olynyk, magkakaroon sila ng napakaraming centers kasama nina Porzingis, Horford, Bassey at Ike. Overkill na yon. Samantalang si Niang ay pwedeng gamitin sa iba't ibang combinations.
At dahil hindi naman guaranteed na magiging healthy sina Horford at Porzingis buong season, magandang magkaroon ng veteran na pwedeng i-slide sa iba't ibang positions. So ano ang ideal na direction ng Warriors? Kung susumahin, hindi na kailangan ng Golden State na pilitin ang isang malaking pangalan. Mas magandang gamitin nila ang natitirang spots para magkaroon ng depth plus shooting plus upside. At ngayon, kamakailan nakita si Butler sa gym habang kumukuha ng mga tira bilang bahagi ng kanyang recovery mula sa ACL injury. Positive sign yon, lalo na dahil papalapit na ang bagong NBA season. Pero kung titignan ng realistic, mahaba pa ang recovery process. Hindi pa siya gumagalaw na parang fully recovered player. Mabagal pa ang kanyang movements, limitado ang lift at hindi pa niya ginagawa ang mga explosive actions na kailangan sa NBA, tulad ng hard cuts, sudden stops, jumping at full speed drives. At iyon ang mahalagang tandaan ng Warriors fans. Ang pag-shoot sa gym ay isang step forward, pero ibang level ang aktual na paglalaro ng NBA game. Noong bago siya ma-injure, napakahalaga ni Butler sa Golden State. Sa 38 games, nag-average siya ng 20.0 points, 5.6 rebounds at 4.9 assists habang nag-shoot ng 51.9% mula sa field at 37.6% mula sa 3-point range. Ibig sabihin, kapag bumalik siya sa dating level, malaking bagay talaga siya para sa Warriors. Lalo na ngayon na hindi naging aggressive ang Golden State sa off-season. Wala silang nakuha na malaking bagong scorer tulad din na DeMar DeRozan o Klay Thompson, kaya mas lalong umaasa ang Warriors sa core ni na Steph Curry at Jimmy Butler. Pero dito kailangan maging maingat ang coaching staff. Hindi pwedeng madaliin si Butler dahil lang kailangan siya ng team. ACL injury ito, at ang goal dapat ay maibalik siya ng healthy at hindi lang makabalik agad sa court. Kung kinakailangan, maaaring dahan-dahan ang kanyang minutes kapag nagsimula na ang season. Posibleng hindi siya agad maglaro ng back-to-back games. Posibleng may minutes restriction. At maaaring mas matagal bago natin makita ang explosive Jimmy Butler na kilala natin. Pero ang pinaka-importanting development ngayon ay nagsisimula na siyang bumalik sa basketball activities. At para sa isang Warriors team na maaaring nasa gap year situation, malaking bagay yon. Dahil isipin mo kung darating ang second half ng season at unti-unting bumalik ang athleticism ni Butler. May Steph Curry ka pa rin, may Jimmy Butler ka, may Kristaps Porzingis at Al Horford sa frontcourt. At may mga young players tulad din na Brandon Podziemski at Yaxel Lendeborg na inaasahang mag-improve. Kaya kahit hindi mukhang championship favorite ang Warriors ngayon, pwedeng magbago ang perception sa team kapag naging healthy si Butler. Pero sa ngayon, huwag muna tayong mag-expect ng miracle comeback. Dahil para sa Warriors, mas mahalaga ang isang healthy Jimmy Butler sa second half ng season kaysa isang minadaling Jimmy Butler na bumalik agad pero muling magkaroon ng problema. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi kung kailan siya makakapag-shoot sa gym. Ang tanong ay, kailan siya magiging healthy enough para makapaglaro ulit ng NBA basketball sa dating level niya? At yan ang mga balita ngayong araw. Like, subscribe at click ang notification bell. Peace out!